wala naman 25, 26 hours eh. The big question is, what is your priority? Yun lang. So kung ang priority mo, baguhin yung nakasanayan mo, and then you're in the right place. Kagaya namin. Diba? So bago ko ipakilala yung ating speaker tonight, so, which was the video? Ayun. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. So, ayan. Nakita niyo yung reviews ng ating Okay. So, isang karangalan sa akin na ipakilala yung ating speaker ngayon kasi na-meet ko lang siya the other day, last Friday actually. Thursday, sorry. Na-meet ko lang siya personally, nakikita ko lang siya sa Zoom training. So dahil sa pag-attend ko, sobrang na-inspire din ako sa kanya. So isang karangalan para sa akin na ipakilala siya, impronto actually. So parang nakakakaba. Nag-meet lang kami dyan kanina sa baba, it's like 10 minutes, 15 minutes ago. So sabi niya, intro mo ako. So walang sabi ko, isang karangalan na ipakilala siya bilang isang speaker natin ngayon. So, isa lang naman siya sa, as you see, nakita niyo siya yung founder ng The Rainmakers. Yeah! Isa rin siyang company trainer, Yes! company pioneer dito sa ating company. Yeah! Hammer qualifier, Porsche Cayman qualifier, Ford Mustang qualifier, multi-level travel incentive qualifier, Sir! and then isa sa Legend Circle. Yeah! Siya lang naman yung tao na nag-direct kay FG. Yeah! Hindi nakakilala kay FG, diba? Grabe si FG. How about this guy? Diba? Yeah, yeah, yeah! So, without further ado, Ayan na! Ayan na siya. So, kindly give him a round of applause. Malakpan po. Marito. Somebody bring me back the money, please. Hold on, shit. Niggas like how I come. Niggas want my old shit. Buy my old album. Niggas stuck with stupid. Guys, palakpakan naman natin si Sir Jeremiah. Let's go! All the way Yeah! from Dubai. Guys, nakakatawa na itong taong to, actually, tama yung sinabi niya, last time ko lang siya nakita eh. Pero kanina sabi ko, bro, kung pwede, intro mo ako. Alam mo, sabi nga, yes, G. And ladies and gentlemen, before we start our formal training, gusto ko pong sabihin sa inyo na yung pagyaman nagsisimula sa lakas ng loob. Yeah! And with that, again, palakpakan natin si Sir Jeremiah. Right. Guys, handa na ba kayo sa isang makabagbag damdaming presidente? Lamig ang tipo, ganun. Lamig eh, no?
So anyway guys, let me formally reintroduce myself. My name is Brian Marico and I've been doing JC for the past 11 years. So magandang gabi po sa inyo lahat. Handa na ba kayo? Yes! Taas mo yung kanang kamay mo. Tap the person beside you and tell that person, friend! You look wonderful tonight. Taas mo yung kaliwang kamay, bawi ka. Tap the person beside you and tell that person, friend! Sa utang. Ayaman, di ba? Ayaman, di ba? Sa mga nanonood dito sa ating live, hello po, welcome po. Binabati ko yung mama ko. Dito na ako sa TFC. Hello po sa mga nanonood sa ating worldwide, welcome po kayo dito. And of course, yung mga nandito na nag-effort despite of everything. You know guys, you could have done so many things right now. Tama ba? Pwedeng gumimik ka right now. Pwedeng nagsaing ka ngayon. Pwedeng nakipag-date-date ka ngayon. Pero the fact that you're here, it only means one thing. Ask me what? Seryoso kang yumaman sa pera. Kaya alam nyo ba, kaibigan, yung pag-attend sa ganitong klase ng training, yan talaga ang pinakapuhunan. It's not the 17,888, it's not the 53,000, it's not the 125,000, it's not even the $500,000 or diamond account. It's actually that time na nilalaan mo sa ganitong klase ng negosyo. It's all because before we earn, we need to learn. Tama ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, friend, learn muna tayo ha. Sa kabila, sabi mo, friend, ikaw din ha. So guys, wala po tayong mga masyadong policy right now, aside from just open your mind, open your heart, no? Kung may mga ginagawa ka right now, set aside mo muna, saglit lang po ito. Siguro mga 1 hour lang po tayo. Okay lang po ba? 1 hour and 3 years. Malis na ako. May isa doon, no? Ba't mo makasama pinilit dito? Joke lang, guys. Again, guys, thank you so much for being here. And please have an opinion. Because I believe, ladies and gentlemen, the mind is like a parachute. Ano po yun? It is best used when it is open. Yung mind po natin, mga kaibigan, kahit anong design ng ganda yan, kahit anong gusto niya maging successful, if that is not open, if that is not ready, nothing will happen. Maliwanag po ba? So ngayon, ano ba pag-uusapan natin? Basically, ladies and gentlemen, ang pag-uusapan po natin is kung paano gumana yung figure. Okay? Okay? So, JC, lahat naman po ba tayo ay wholesalers na dito? Taas po yung kamay ng mga wholesalers. Yan. Yung mga hindi pa po, guess. Naku. Sige ha. Okay lang yun kahit may mga bisita tayo na, sure naman ako after this, magbabayad na si mama. Ha? Pakiready yung form. Ready na? Tapos, diamond, tama? So ladies and gentlemen, ang topic natin ngayon is 4 stages of building an empire. So everybody say empire. You know what guys, when we do our business, you have this mindset dapat na hindi lang siya sideline. Ang ginagawa mo right now dito sa negosyo to is that you're building an empire. When we say empire, sa Tagalog, imperyo, isa itong malakihan. Hindi siya racket lang, hindi siya sideline lang, hindi siya extra income lang. Pwede siguro sa simula, pero I'll tell you guys, sa dami na po ng mga nakita namin dito na ginawa yung negosyo, empire po talaga ang na-build nila. In short, ladies and gentlemen, pwede kang yumaman dito sa JC. Wow! Do you agree? Yes! Alam nyo guys, kailangan mag-agree ka. Kasi minsan guys, no, yung pagyaman, nagsisimula po yan sa mind. No? Kasi it's so hard to become successful, it's so hard to become rich if your mind is not ready. So every time we speak about being successful, dapat gigil ka. Dapat panggigilan mo, i-accept mo, nayayaman ka dito. Tama? GM Bray, medyo parang cringe. Parang awkward, yaman, ew. Sa simula lang yan. Okay? Yung mga bagay na feeling mo sa simula, hindi mo kayang tanggapin, pilitin mo lang, eventually it will manifest sa inyo. Okay? So tonight, I will be talking about the 4 stages of building an empire. So itong part na ito, mga kaibigan, tanggalin lang muna natin si retailing. Okay lang po ba? Yes!
ito yung part na kung saan didiscuss natin yung pag-build mo ng grupo. Everybody say grupo. Everybody say wholesalers. Everybody say partners. Yan. So, alam nyo guys, ang malaking chunk ng income nanggagaling po talaga sa pag-build ng organization. Because ako po naniniwala, and of course, some of the GMs here, no, some of the leaders here would agree with me na the bigger your network, the bigger your income. Do you agree? Sa Tagalog, pag mas malaki ang iyong grupo or ang iyong network, therefore, mas malaki din po yung chances na magkaroon ka ng malaking income. So, para ma-decode natin ng tonight, ladies and gentlemen, meron akong ginawang 4 na formula. Okay lang po ba? Yes. 4 na formula na pwede mong sundin, pwedeng hindi, it's all up to you. Pero pag sinunod mo siya, kahit saan ka mapunta, kahit papapunta ka ng Dubai, or kahit saan lugar, makakabuo ka ng grupo mo. Okay ba yun? Yes. And ladies and gentlemen, ito po yung eksaktong formula na ginawa po ng inyong lingkod several years ago when we went to Dubai. Speaking si Jeremiah nagsalita, tama po? When we started Dubai, 2016, I believe, or 17, napakaswerte po ng mga distributors right now, wholesalers. Bakit? Kasi may opisina na, may produkto na, ready na yung lahat eh. You know what guys, when we started the business several years ago, doon po sa Dubai, wala po talagang produkto pa. Wala pang opisina. In short, illegal po kami doon. Pero nagkataon po, naniniwala lang kami, naniwala po kami sa sarili namin, sa Panginoon of course, and sa mga may-ari po natin, which is si Boss Jonathan So and si Boss Carlito Magandang. Alam niyo po, lahat po ng pinapangako nila, ngayon po, lahat nagkatotoo. So, GM, ano po yung pwede mong i-share sa amin? Okay? Ito po yung 4 stages. Ibig sabihin ng stages, yung mga pagkakataon or pagkakasunod-sunod para makabuild ka ng empire. So, simulan po natin. But before we proceed, no, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, at sana maintindihan natin lahat na you should have the right perspective and mindset. Ano ibig sabihin nun? Kasi po, kahit anong turo ng GM, kahit anong turo ng coaches, kapag iba po yung mindset mo sa mindset ng mga talagang payaman, kahit anong motivation ng ginagawa sa iyo, hindi yan mangyayari. Kaya allow me, in behalf of the leaders dito, na sabihin ko sa mga ating mga umaate na, guys, have the right perspective and have the right mindset. Bakit? Kasi po, bago mo simulan, sabi dito, no? Bago mo simulan tumodo sa negosyo, kailangan tama ang tingin at pananaw mo sa business. Tama po ba? Kailangan clear sa iyo na ikaw ang boss at ito ay negosyo mo. Ba't mo sinasabi yan? Most of the time kasi, ladies and gentlemen, gusto natin yung resulta. Grabe, yung check-in. Grabe, nakaka-excite. Pero most of the time, 80% if not 90%, you're trying to evade the process. Tama? Gusto natin yung resulta, pero ayaw natin pagdaanan yung proseso para makuha yung resultang yun. And I'm here to tell you guys na kailangan clear sa iyo, ikaw yung boss at ito ay negosyo mo. Hindi negosyo ng GM mo, hindi negosyo ng coach mo, negosyo mo to. Everybody say, negosyo ko to. Negosyo ko. So since negosyo mo to, mga kaibigan, ito yung matindi. Okay? You have to understand that we are at war with poverty. Yan. Kailangan parang yung mga kaibigan ko dito sa Spartans. May mga Spartans ba dito? Diba? Ganun pa lang, pero talagang at war. Pa lang, di ba? We should have that kind of attitude. Bakit? Ang kahirapan, guys, si poverty, kalaban yan. Hindi yan kaibigan. Hindi yan tinotolerate. Hindi siya ini-enjoy. Kung nag-i-enjoy ka mag-jeep, mag-tricycle, ikaw na lang. Huwag mo kami idamay. Tama ba? Tama. So kailangan lahat ng nasa kwartong to, maliwanag na maliwanag bago tayo mag-training. Galit ka dapat sa kahirapan. Taas mo yung kanang kamay mo. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, friend! Higil ka na ba? Higil ka na ba kahirapan? O, taas mo yung kaliwa mo. Friend! Higil na ako! Pautang! O, ba't nagigil? Sabi ko, gigil sa kahirapan. Sabi ni Mamo, ba't may kiss? Okay lang. Recorded ba yun? Kita ba? Hindi na makita ko. Galing, you know? May ganun.
Sana all. Anyway, guys you have to understand, we are at war with poverty. So, therefore, we need to armor yourselves with skills and strategy. Ang pagyaman, mga kaibigan, skills po yan. Napag-aaralan. Okay? It's just a matter of you accepting na, okay, GM, okay, coaches, okay, TLs, ready po akong mag-aral at sumunod sa sistema para magawa ko yung business. Tama? Yes. By all means, dapat. Okay? Ito yung matindi. Speaking of dapat, armed ka ng skills and strategy. Di ba sa giyera, di ba? Bago magsimula ang giyera, nagre-ready sila eh. Ng mga kagamitan, Yes. ng mga suit nila. So in short, they're prepared and ready. So ladies and gentlemen, ito yung tip ko sa'yo. May nag-request sa akin kanina na GM, nasabihin ko daw to. Pero, alam mo, timing. Bakit? Ibig sabihin lang, parehas kami ng mindset. Na ano, paglalaban ka at talagang ikaw yung tipo ng tao na sasagad dito sa JC. Okay? I recommend, by all means, dapat nakadiamond ka. Tama ba? GM, ano ba yung diamond? Na-explain, sino dito yung nakakalam ng diamond? Taas ang kamay. Yung narinig na yung diamond. Yung walang pakialam sa sinabi ko. Guys, para maintindihan mo, recap lang. I'm sure na-explain na to sa'yo. Papaalala ko lang. Pag naka-diamond ka po, no, mga kaibigan, number one, you are entitled with the up to 60% lifetime discount. So kung ba, lalaban ka rin lang, gegera ka rin lang, ba't ka magtitiis sa 40% kung pwede ka naman mag 60%? Tama po ba? Bakit ka po magtsatsaga sa income na 450,000 maximum income potential kada buwan kung pwede ka naman tumodo na 900,000 every month or more? So therefore, kung lalaban ka, todo mo na, batigil na. Kasi ang maganda to mga kaibigan, etong to, okay? Ito na yung huling time na maglalabas ka. Kasi pa sa pamamagitan po niyan, ma-unlock mo yung next year, yung iba't ibang klase ng mga diamonds. Na pwede ka pong kumita ng up to 13.9 million pesos kada buwan. Okay po ba yun? Yun po yung dahilan kung bakit marami mga GMC, yung talagang baliw na baliw. Excited talaga. Bakit 13.9 million a month? Hindi ka ma-excite doon? Alam mo, no, sinabi ko ngayon 13.9, yung mga mukha ng iba, ano naman? Guys, dapat, pag pinag-usapan dito sa JC, yung kitaan, dapat baliw ka. Yung facial expression mo na excite ka. Tama? Saan ka nababaliw? Sa 25,000 per month? Tama? Doon ka dapat sa 13.9. Are we clear? Now, tuloy-tuloy natin. Samantalahin niyo po. Habang may mga promos like this, no? Na every time you upgrade, yan na? Every time you upgrade, may mga cashback ka at may mga benefits ka. Are we clear? Yes. So yung bago, ma'am, okay na po, no? Next, sir, tinulungan na kita. Na-explain ko na. Diamond na, diamond. Okay, now, what are the 4 stages of wholesaling? Ito na. Your path to success. Sabi dito, wholesaling is not just about making sales. It's a journey of growth, learning, and leadership. Mga kaibigan, you have to understand na may process po ang bawat bagay. Katulad ng pagluluto, pagsasaing, hindi mo siya pwedeng shortcutin. Tama po ba? Lahat ng bagay na minamadali, most of the time, nagfe-fail yan. Subukan mo magsaing na iniskipan mo yung paglalagay ng tubig, diretso apoy ka kagad at saing. Question, maluluto hindi? Hindi ka makakapag-produce ng kanin. So you have to understand, may proseso. Step 1, bili ka mo ng bigas, siyempre. Tama? Step 2, hugasan mo. Step 3, isalang mo. Okay? Step 4, bantayan mo. Anong point ni GM Bryce? Simple lang, marami sa atin, we're so focused dun sa cheque, sa income. Pero hindi mo pinapansin yung proseso, paano siya makuha. Sad to say, excited ka lang, pero hindi ka umaattend ng training ng mga GMs mo. Tama po ba? So very important guys, may process. At ano yung process na yun, GM Bryce? Simple lang. Ang goal nito is number 1, makapag-build ka ng strong and duplicable team. Everybody say strong. Say duplicable. Okay? Yan ang goal natin.
Para kumita tayo ng sustainable dito at the same time lumaki income, kailangan makapag-build tayo ng group. Hindi ka dito nag-recruit. Take note. Kaya pag may sabi sa'yo, ano ba yung business mo? Recruit. Hindi. Hindi kami recruitment agency. Maliwanag po, kami po dito ay nagbi-build ng strong and duplicable team. Na at the same time, yung mga taong binibuild namin, ay natutulungan namin kumita. Okay? Ano bang goal? Makapag-achieve ka ng long-term stability and residual income. Yan ba yung gusto nating lahat, guys? Residual income? Yes! Okay? So, if that is what you want, eto ngayon, guys. Ano ba yung importance nung 4 stages, GM? Simple lang. Number 1, it guides your growth understanding the 4 stages. Helps you navigate challenges and stay motivated. You know what, guys? Sino dito yung nakaramdam na ng yung mga paghihirap sa kanyang buhay nung ginawa niya itong business na to? Sino dito, guys? Dami, di ba? Yung na-reject na. Yung nasabihan na ng kung ano-ano. Barley boy. Di ba? Siomay man. Kalahin mo, di ba? Naging superhero ka dito, bigla, di ba? Yung nilalait-lait ka na. Meron ba dito? Yung nasaktan ka na. Yung sabi ng friend mo, friend, sali ako, sige. Tapos bukas nawala. Tama di ba? Nakarelate. Guys, guess what? That's inevitable. That's part of the game. Yes. Lahat ng bagay na masakit, fulfilling yun sa dulo. Lahat ng mga paghihirap mo sa negosyo to, sa JC, maniwala ka sa amin. Yan ay magiging all worth it. Tama? And always remember that great things take time. Hinahanda ka lang. Nire-ready ka lang. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, umiiyak-iyak ka na ngayon. Tama? Nakakaramdam ka na ng parang, yes, GM, yes, power, payaman. Tapos pag uwi mo sa bahay, totoo kaya yun? Hindi kaya totoo yun eh. Di ba? It's okay. Pagdaanan mo lang. Okay? Okay ba yun, guys? Yes! Pag tuloy-tuloy ka lang dito, aasenso ka. Hindi ba tayo dyan? Okay, now, ano yung 4 stages? Ito na. Number 1, yan. Phase 1 is what we call invitation. Guys again, tatanggalin lang muna natin yung part ng retailing, pagbibenta-benta. Di ba? Ano ba yung negosyo natin? Sino nakakalam ng business natin, guys? JC, wholesaling and dropshipping business, this is a what? Aside from that, it's a business na kung saan a movement of products from the manufacturer directly to the consumers. Yun ang totoo mong business. Pagpapagalaw ng produkto mula kay JC, papunta sa consumer. Yun nga lang, pili ka. Whether it's true, number 1, business to customer, o B2C. Narinig nyo na yun? B2C means business to customer. Yan yung bebenta ka. Bili ka ng product, tama? Ng distributor's price or wholesaler price, benta mo, kumita ka, that's retailing. Yan yung B2C. Ano yung isa? B2B. What's that? Business to business. So when you try to sell the wholesale package, you're actually selling it dun sa tao na business to business. Nagbibil, kaya matawag mo sa mga kasama mo, sa katabi mo, partners. Partners. Right? Hindi lovers, ha? Sino sabi ng lovers? Partners. Guys, love your people. Maliwanag? But do not make love with your people. Tama? Ba't parang pag gano'n ka magsabi na, ako yung downline ko, inasawa ko eh. Joke lang. Anyway, isa sa mga kasangkapan, guys, para umasenso, eto, you have to understand, we need to invite. There's a process called invitation. Hindi mo ito pwedeng skipan, hindi mo pwedeng itong ilagan, kailangan mo yung pagdaanan. Now, ganito, I know, sa mga nagsisimula, ito actually yung pinakamasakit. Tama? Kasi ito yung part na kung saan i-introduce mo yung negosyo mo o yung opportunity natin sa mga potential prospects katulad ng mga key ng buhay mo. Ano yung mga key ng buhay mo? Kakilala, kaibigan, kaopisina, ka-office mate, kalaguyo, kakulasisi. Basta lahat ng key. Basta in short, basta tao. Basta humihinga, imbitahin mo yan. Maliwanag? Ngayon, ito yung
invite GM, ano ba yung atake dyan? Mamaya pag-usapan natin. Okay lang mag-share? Yes! Tayo ha? Sige. After mo itong mapagdaanan, yung invitation, what's the next process? Kasi may iba nalilito eh, GM, ano bang gagawin ko? Benta ba? Mag-invite ba? Ganito. Guys ha, whether you have a system already sa team nyo, or wala, guess what? Same lang yan. I-summarize natin. Magsisimula talaga yan sa invitation. Next, eto na. Ang goal mo kapag nakapag-invite ka na, nakapag-present ka na, tama? At nag-oo na sa'yo. Okay? Nag-sign up na sa'yo. Eto yung minsan nakakalimutan ng iba. Huwag ka lang basta magpasali. Kailangan, ang goal mo, maduplicate ka. Diba na? Yes. GM, ano ibig sabihin ng duplication? Ano ba yung duplicate? Susi pa yan na ito duplicate? Kinda. Because duplication, ladies and gentlemen, is what? Ito yung foundation ng successful business natin. Okay? Itong phase na to, it's all about teaching your team. Na ano? To do what you do. Ibig sabihin, pag nakatapos ka na sa phase ng invitation, ang next na goal mo, yung napasali, gawin yung phase 1. Naliwanag po? Paano namin gagawin yun? GM Bry, simple lang. Kailangan ma-teach mo siya. Makapag-teach ka. Because yung duplication, ang iba pong term yan is transfer of technology. Everybody say transfer. Of technology. Ibig sabihin, kung ano yung nalalaman mo ngayon, currently, huwag mo yan ikip sa sarili mo. Dapat yan, maipasa ko yan sa aking tao, sa aking leader. Ang problema ito, yung duplication, magiging sablay kapag ikaw mismo, you don't know what to do. Tama po ba? Yes. Kasi pwede namang yung duplication mangyari actually, to be honest. Pero yun nga lang, ang tanong lang natin lagi, anong klaseng duplication? Tamang duplication o maling duplication? Guys, remember ha, ang business po natin, ito para matandaan nyo, okay? This is a copy business. Everybody say copy. Ibig sabihin, kukopyahin tayo. Whatever you do, whatever process na ina-apply mo right now, kukopyahin ka ng mga tao mo. Ang question lang, anong klase ng duplication o pagkopya yung gusto mong mangyari? Maling pagkopya o tamang pagkopya? Let me explain. Gusto mo maging successful, right? Yes. Gusto mo rin maging legend circle, right? Yes. Gusto mo rin magka-coach, right? Yes. Ang tanong, ano yung daily activity mo? Nag-i-invite ka ba? Nagma-market ka ba? Nagpo-post ka ba? Yung picture mo ba sa Facebook mo right now, itis pa din? Baliktad pa rin ba yung pangalan mo sa Facebook? Ano ka, Arabo? May tinatamaan ha? GM, di ako yun, diba? Tama ba? Guys, remember, this is a copy business. And from the word itself, this is business. Kaya nga inuna ko yung kaninang mindset na we are at war with poverty. Negosyo mo to. Di ba ang negosyante, seryoso? And it starts with what? Your image. Tama? Pag yung image mo actually, guys, maganda, along the way, meron kang ma-attract na client. Especially sa panahon ngayon. You know what, guys? A little backstory. When we started this kind of business 7 years ago, kasi overall 18 years na po ako sa industry. Napakaswerte niyo po ngayon. Ask me why. Ang dali na lang po mag-market. Mag-Facebook ka lang, meron na. Right? Mag-social media ka lang, meron na. Unlike nung araw, guys, 2008, I still remember very clear. Mga panahon na may buhok pa ako. Fresh. Sexy. Diba? Dati pa yun, hindi na ngayon. Ha? Yung mga panahon, guys, sobrang hirap mag-invite. The only way for us to get clients and prospect, guess what? Through flyering. Sino dito yung nakakita na ng nagpa-flyers? Hi sir, ma'am. Ma'am, opportunity po. Sino dito na-try na mag-flyers? Kumusta yung feeling? Masaya? Siyempre, pag mag-flyering ka, saan ka pupwesto? Sa walang tao o sa may tao? Nasaan yung mga tao?
sa mall. Overpass. Kaya yung Quezon Ave na yan, guys. Sino kakalam ng Quezon Ave? Ito si GM Christian Cuevas, alam niyo yung Quezon Ave. Hindi, tropa ko yan, tropa. Best friend ko yan. Kasabay ko yan. Guys, saan Quezon Ave? Alam niyo Quezon Ave? Siyempre umaga ka. Sandon. Ha? Sandon. Alam mo na yun. May overpass. Yung Quezon Ave MRT station may McDo. Alam? Di ba may overpass doon? During our time, para makakuha ko ng invite, yes, grabe, kailangan ko mag-flyers. Isang damakmak na lakas ng loob yung kailangan kong gawin o i-pull off para ma-execute kayo. Alam mo, hindi pong nanginginig ka na yung flyers mo, opportunity, Dobo-doble, nagka-triple time eh. Tama? Ito yung kukwento ko sa'yo para maintindihan at ma-appreciate nyo at maging grateful ka with what you have right now. Dati guys, grabe. Meron dyan, hindi kukunin. Meron dyan iba, titignan ka mula ulo mo kung paa. Tama? Meron dyan, kukunin, tapos kukulungutin sa harap mo. Isipin mo magkano magpaprint ng flyers dati. Pag colored, medyo pricey. Kaya ang style ko para mura, ma'am, riso. Alam niyo yung riso? Yes. O, parang tayo namang edad data ah. Hindi na alam ng mga Gen Z to. Yung riso guys, yung parang photocopy na iba-ibang kulay nun. May pink, may yellow, t-shirt, budget meal. So lahat yung binibigay. May iba, i-message ka, pagtitripan ka. May iba yung intention sa'yo, hindi business yung gusto, ikaw yung gusto. Alam mo yung mga ganon, di ba? Tama? Sir, extra income. Tapos sabihin, gusto mo extra service? Ganun eh. Nakakatawa lang, tama? Ano pa? May iba pa kami style. Dati, pasok kami sa gym. Di ba? Nakita niyo na ba yung barya lang po sa umaga? Nakita na kayo nun? Yes! Ganun ginagawa namin, guys. Sticker, papatungan namin kahit meron na. Papatungan kita nung sa akin. Tama? Ito ka doon ng story short, napakahirap. Meron pa mga style nung araw na punta ka sa Mega Mall kasi nandun yung maraming tao sa mall. Hanap ka ng mga hindi mo kakilala. Ang tawag namin dito, pag gumiti ka, invite ka. Ano yun? Pakiramdaman. Ganun-ganun ka na mukha doon. Pag may gumiti, invite ka. Diba? Gusto mo yung mama? Diba? So, guys, napakahirap. But unlike with the time we have right now, sobrang dali na lang po mag-market. Nasa dulo na lang po ng mga daliri mo yung paraan. Tama. Tama? Ang problema, hindi mo pa rin ginagawa. Tama. Amoy. Image. Sino ba dito yung mga nakalock profile? Bakit po? May tinatago ang home credit? Tama? Guys, ang point ko, yung Facebook mo ngayon, okay, although, ito malalim na topic to about marketing to, that will serve as your market. Or marketing tool, should I say. Na yung Facebook mo ngayon, hindi na po yan ginagamit para lang labasan ng mga sama ng loob, labasan ng mga hindi na nararamdaman mo sa loob, hindi na yan photo album lang, tama? Yan na po ay pamamaraan para makapag-attract ka ng customer. And isa sa mga mabisang paraan, guys, is what? You have to arrange your Facebook account. Mag-upload ka ng profile picture mo na mukha ka talaga negosyante. Duplication. Yes, perfect. Gusto mo kopyahin ka ng tao mo? Ikaw mismo mag-execute. Because hindi mo pwedeng mapasunod yung tao nang mismong ikaw, hindi mo ginagawa. Tama! Kasi babalikan sila. Tama talaga. Partner, mag-post ka. Partner, ganito. GM, ikaw nga eh. Picture mo, ipis eh. You follow? Yes. Siyempre, hindi kasi ako techie. Excuse mo lang yun. Nung araw din naman, di ka naman din techie. Ang alam mo lang, pager. Beeper. Tama? Nung na-introduce yung Nokia, aba, di ba? Ayaw-ayaw ko pa, yung salamin mo pa, hindi ko makita, iho. Pero nung tumagal ka, kahit nakaganon ka na, kapag-time ka na eh. Anong point? Mag-a-adjust ka lang. You have to accept, you have to adjust. Because whether you like it or not, ang panahon aandar. Maiiwan ka pag hindi ka sumabay. Right? And it all starts with a decision and lakas ng loob na sige, I'm war at with poverty. Aayusin ko to para ma-duplicate ako ng mga tao ko. Ayusin ko yung Facebook ko. Clear?
Siyempre, bigyan mo naman ka ng tip. Ano ba magandang picture? It could be anything. Basta ikaw. Na napapanahon dun sa ino-offer natin kasi gusto mong i-portray success, tama? Binibenta mo success, tama? Tapos nakita sa Facebook mo, contradicting. Correct. Payaman, ang litanya, pero ang damit, nakasando. Eh, di ba? Sa profile picture, may red horse. Guys, we're talking about duplication. Pag ganun kasi guys, kahit mag-isa ka pa lang ngayon, GM, sinasabi mo yan, wala naman akong grupo. Magkakaroon ka rin eh. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na. Practicein mo na. Tama? More of that about online marketing pag nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-training ulit. Okay lang? Pero gusto ko lang ipunto, simple lang. Duplication. Kailangan ma-duplicate tayo. Tama? Next. After mo ma-duplicate, ano yan? Phase 3. Yan na. Expansion. Di ba nag-invite ka? Sumali, umuo. Goal mo ma-duplicate. Monkey see, monkey do, copy business. Right? Yes. So pag nag-teach ka, nag-transfer ka ng technology, that's the time, ang goal mo naman is mag-expand. Everybody say expand. Ang expansion, guys, is when your business grows beyond your efforts. Your team duplicates, leaders emerge, and new markets open. So sa madaling sabi, guys, sa expansion stage, ibig sabihin, yung mga tao mo, meron na silang nag-i-invite, meron dyan sa grupo mong nag-teach, nag-training. Then you can expand. Kasi guys dito, di ba, bagamat one account policy tayo, left and right lang, tama? Yung iba kasi, ang akala nila, ilan lang pariwaman? Dalawa lang. Guys, hindi dalawa lang. You have to go deep and go wide. Maghanap ka na maghanap na maghanap. Kasi hindi lahat ng unang mapapasali natin, sad to say, kasama natin along the way. Hindi lahat ng mga unang mapapasama natin, mapaka-oo natin, hindi lahat yan along the way kasama mo. Si McDonald's nga eh, Ronald McDonald's. Nung umpisa, noong 1980s, ang dami nila. McDonald's, sila Champ. Ba't yung iba hindi nakaka-relate? Kunyari, hindi nyo alam. Ba't press na naman tayo edad? Naalala nyo, di ba? Ang dami nila. Si Champ, kung sino-sino pa. But look at today. Si Burger, sino-sino pa. Ang dami, tama? Pero look at today. Sino lang natira? Teka, Champ. Jollibee ata yun. Basta marami sila nung araw. Tama? Ngayon, mag-isa na lang sila. So, ganun din. Okay? Ganun din yung negosyo mo. Pero kung tutuloy siya, good. Pag hindi, anong best thing to do? Hanap ka lang ng hanap. Huwag kang tumigil sa dalawa lang. As many as you can, build your empire. Maliwanag po? Yes. I'll be talking about that more later. Then, phase number 4, ito na. The final phase. It's all about maintaining momentum and ensuring long-term stability. Keeping. Yan. Mamaya i-discuss ko yan. Masaya to. Okay? Now, kali ka tapos na, no? Simula pa lang. Okay, phase 1 invitation. Ano ba yan? Mas pagaliman natin. When it comes to invitation, guys, dalawa lang po yung uri ng mai-invite mo dito or magiging ka-partners. Okay? Number 1, galing sa warm prospects. Everybody say, warm prospects. Warm prospects. Okay na mag-share ako sa inyo ng technique. Yes! Ito pwede mong gawin, pwedeng hindi, it's all up to you. Pero baka lang makatulong. Okay? Guys, ito mga warm prospects mo. Okay? Ang strategy dito na pwede mong i-execute, pwede mong screenshot, pwede mong picturean, pwede mong i-record, it's all up to you. Guys, bili ka ng notebook. Ano yung notebook? It doesn't matter kung magandang notebook yan or normal na notebook yan. Kahit pa notebook yan na may picture ni Julie na Magdangal. Okay lang. Importante, may notebook ka. Ask me why? Kasi yun yung listahan mo. Sa gantong negosyo, lalo na po, kung magpo-focus ka sa pagbe-build ng leaders and partners, your inventory here is tao. Di ba business mo to? Tama. Anong inventory mo? Kung sa McDo nga o sa Jollibee, right? May inventory sila. Alam nila ilan yung manok, ilan yung fries, ilan yung tinapay, ilan yung sauce. May inventaryo eh. Kung ikaw nagbebenta ng bigas, alam mo kung ilan na lang sako natira. Ang tanong, ikaw, ano yung inventory mo? Di ba gusto mong lumaki income? Gusto mong tsumeki every week? Nasaan inventory mo?
inventory mo, prospects, tao. So therefore, dapat may notebook ka kung talagang seryoso ka. GM, anong isusulat namin? Tao nga eh. Okay? Actually, kung ilan ang isusulat mong tao, as many as you can. Kung kaya mo talagang extract lahat ng nasa memory mo, phone mo, sulat mo lahat. Walang masama. Kahit pa umabot yan, GM, ng 200 na tao, fine. Kahit 300 pa yan, fine. Sulat mo lang lahat. Pero ang technique ko, na ginagawa namin right now sa team namin, na pwede niyong kopyahin, okay lang po ba? Ito technique. Sino yung bago dito? Bago. Ilang buwan na po, sir? Weeks pa lang. Very good. O, weeks. Sino pa po sa dulo? Ilang buwan na po? 2 months. Very good. Guys, ha, especially sa bago. O kahit yung luma, balik tanaw tayo sa nakaraan. Huwag ka na notebook, magsulat ka ng prospects. Sa simula, sa mga bago po kahit kayo lahat kayo, isulat mo yung mga tao, at least 10 muna. Sabi ko marami, di ba? Pero sino yung unang 10 sa buhay mo, nakakilala mo, ka-close mo, na may pera? Unahin nyo. GM Bray, hindi ba parang racist naman yan? Yung mga friends ko na walang pera, bawal isulat? No. What I'm trying to say is very simple. May tinatawag ng prioritization. Pero hindi ibig sabihin, babaliwalain natin yung iba. Siyempre, business nga to eh. Gusto mo bang pagpaguran, paglaanan ng panahon, yung taong walang 17,888? O yung may 17,888? Meron! Siyempre yung meron. So unahin nyo guys, 10 tao na friends mo, na number 1, very close mo. Ano very close? It could be someone na talagang close mo. Friend mo, best friend mo, yung talagang malapit sa'yo. Di ba may mga ganun tayong circle sa buhay natin na kung tawagin namin ano ba yung magandang term? Baka magkamali ako, recorded ko eh. Yung tropang kaladkarin. May ganun ba kayo? Yung friend, halika, yes, let's go! Wala ka pa sinasabi, let's go na daw. May ganun tayong friends? Yes! Ako lang. Lahat tayo, di ba? May talagang, pare, in short, very close, may trust sa'yo. Everybody say trust. Trust! Iba yung iniisip mo ha. Tiwala. Ay, natawa. Tama? May tiwala. Okay? Very close mo, may tiwala sa'yo, at hindi problema yung 17,888. Yung alam mong capable. Bakit? Anong gagawin natin dyan? Sulat mo lahat sa 10, sa isang papel, sa notebook mo, sa isang pahina. List them all down. Okay? 10 tao, si Jay, si Ronnie, si Helen, si Jessica, si Norma, Jobert, blah, 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 blah. Now, what's next? Sino yan? Hindi ko rin po alam. Sinulat ko lang. Okay? Lahat ng kakilala mo na very close mo, na hindi problema yung 7 and 8, yan ang unahin mo. Then what's next? Ang gawin mo sa kanila, apply this script. Gusto nyo ng sample script? Okay? Ito guys before you do this, setting expectations muna tayo. Kasi minsan, kaya tayo nasasaktan ng todo, kasi we're expecting something, tapos pag hindi na-meet, na-hurt ka. What's the word for tonight? Hindi lahat mag-yes sa'yo. Keep that in mind. 100% real talk. Hindi lahat ng mga makakausap mo will say yes to you. That's a fact. Anong point? The fact kasi na maintindihan mo yun, the moment na ma-realize mo yun, hindi ka na basta-basta ma-hurt. Bakit? Kasi nga alam mo na hindi nga lahat mag-yes eh. But guess what? Hindi lahat mag-yes, pero meron ding mag-yes. Ang tanong lang, paano mo siya tingnan? Sa buhay, para maging effective ka at para maging maayos ang flow ng buhay mo, you have to understand na may mga bagay na makokontrol mo at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Yung opinion nila, yung decision nila, yung rejection nila, yung pagtawa-tawa nila sa atin, hindi natin yun kontrolado. Sila yun eh. Tama mo ba? Yes! But what you can control is you. And how you perceive it. How you, kung paano mo siyang tingnan. Tama po? Eh pag na-hurt ka, talo ka na agad. Kaya ang tip ko nga sa inyo guys, no? When you every time you invite, hintian mo lang. Guys? So para mawala yung regret, subukan mo lang, try mo lang. Hello? At least, you learn from it. You gain experience. Kasi guys, ang magpapayaman sa atin dito,
It's not just the money. It's actually the experience that you will gain in this business. Tama? Gumagaling ka eh. Parang, okay, nag-ayaw siya. Bakit kaya? Sige, next time kaagad. Gumagaling ka. Nag-level up ka. Guys, okay na ba magkaroon ng experience? Ma'am, experience na po? Ma'am, may experience na po, ma'am? Sa business po. Ano ba experience? Ano ba yung kaya? Let me clear. Ano ba to? Ha? Ginagawa ko. Business to, di ba? Tama ba? Sa tamang lugar ba ako? Ito business. Joke lang, ma'am. Guys, di ba? Experience is very important. Guys, sa labas nga, 25,000 a month ang usapan. Hinihingihan ka ng experience. Pinapasabit ka ng papel. Tinitingnan yung background mo. May experience ka ba? May experience ka ba? And guess what? You're doing whatever it takes para magka-experience. Para sa 25,000. Tapos dito sa business natin, we're talking about 900,000 up to 13.9 million. Ayaw mo mag-gain ng experience? Yung experience magpapalakas ng loob sa'yo, guys. Para kaharapin ang problema sa labas. Sa buhay na puno ng negatibo, ang sandalan mo lang ay ang iyong sarili. Iboto sa Senado. Tama? Gagaling kayo. Kaya if there's someone here na nahihirapan na, you have to congratulate yourself. Bakit? Umagaling ako. Ganun mo dapat tingnan. Perspective. Nahirapan ka? Congratulations. Payaman ka na. Umiyak-iyak ka na? Congratulations. Malapit ka na. Right? You have to celebrate. You have to be grateful. Yan ang word for tonight. Be grateful. Bakit? Alam niyo ba guys na bagamat hindi pa man yung mayaman ang karamihan sa kwartong to, champion ka na. Do you agree? Yes. Let me explain. Naalala mo po ba? Do you still remember the day nung kumating ka ng presentation natin sa JC? Yes. Try to recall. Nasaan ka nun? Nasa Zoom ka ba? May kumausap ba sa table? Naalala mo ang daming yun. Among of those people na naka-attend ng presentation, guess what? Ikaw yun nandito. Ikaw yung nakagawa ng paraan para makasali sa JC. Many are called, but few are chosen. Pwede namang ibigay ng nasa taas sa iba yung pagkakataon. Pero ba't kaya ikaw yung nandito na umaattend ng training? Out of thousands of people na nakakita, ikaw yung sumali. Doon pa lang panalo ka na. Why? Ask me why. Why? Because there is hope. Yung hope lang, guys, sapat na yun. Yung pag-asa na magiging ganyan ako. Maaahon ko yung mahal ko sa buhay. Maaahon ko yung pamilya ko. Pinanganak ko mahirap, okay lang. Pero hindi ako papayag na mamatay ako mahirap. May hope. May pag-asa. Ang kailangan mo na lang gawin is i-work out. Yung resulta natin, na katulad na nandito kila GM Ran and the rest of the GMs here, na malalaking kumita, that will start today. Aim it and feel it. Because it will happen. It is just a matter of time. You understand? Yes. Tuloy-tuloy natin. Okay? Ngayon, assuming naubos ko na lahat, tama? Na-invite ko na lahat, ayaw. Okay, GM Bray, wala na talaga. Okay. Na-try ko na rin, hindi ko na rin sila inusgahan. Talagang in-execute ko, ibitahan lahat, GM Bray. Okay, fine. By the way, before I proceed, let me acknowledge the presence of my wife na nanonood dito, you know? And, you know? And of course, yung aking anak, yan, na nagta-training. Guys, inihahanda ko na yung anak ko na maging JC Wholesaler. Ay, naka-emerald yan, wag ka. Tama? So guys, ito yung maganda. Sabi nga ni GM Bray, there are two things. One that you can control and one that you can control. So assuming naubos mo na lahat, huwag kang panghinaan ng loob. Bakit? Ask me why. Why? Anong mas marami? Kakilala
Or hindi ka kilala? See? Ang dami pa eh. Ang tanong nga lang, kaya ka na-frustrate kasi hindi mo alam paano i-tap yung hindi kakilala. Which is, ang tawag sa kanila ay? Cold prospects. Okay? Good news. Sa panahon ngayon, okay, eto na. May tinatawag na Facebook ads. Okay? Sino dito yung hindi pa natatry mag-Facebook ads? Taas yung kamay. Konti na lang. Ibig sabihin, talamak na yung impormasyon. Right? Right? Sabi yung mga termino mo, GM Bray, para ka namang ano dyan. Yes, di ba? Yung pag-Facebook ads, rampant na yan. It's knowledge na alam na ng karamihan. Hindi nga lang alam ng iba paano gagawin, pero importante, aware ka. Tama? Iko-connect ko yan sa kwento ko nung araw. The only way for us to get clients is through what? Clients. Talagang pusakal ang term. Talagang pag nakita mong tao, basta umihinga, presentahan ko yan. Right? Basta tao, presentahan, pwede na yan. Ito, pwede ka na ganito, pwede na yan. Ganun. Unlike today, guys, huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag kang nire-negative dyan sa tabi. Huwag kang lulungo-lungo pag tinanong ka ni GM Christian na partner, kumusta? GM, ito. Tama? GM, ito. Ayos lang, sakto lang. Guys, mag-excited ka dahil marami pang pamamaraan. May Facebook ads. Try to find someone na magtuturo sa'yo. Meron yan. Here. Kung ako, makikita mo ko, PM mo ko. Alam ng iba yan. Pwede ko kayong turuan. At yan ang sikreto, guys. You have to understand na marami ng ways on how to get prospects through Facebook ads. I will not go deeper here, baka tumagal tayo, pero ang point ko, it's not the end of the world. Makakakuha ka ng prospect kung matututo ka nito. Now, sa mga hindi pa po alam, guys, o sa narinig na, pero ayaw pa rin mag-execute, huwag ka nang makulit. Ito na talaga yung panahon. Ito na talaga yung trend. Whether you like it or not, ito na talaga. Right? So, acceptance is the key. If you will not innovate, you will evaporate. Yung lahat ng matitigas ng ulo ng araw na ayaw sumabay, majority of them nag-vanish. For example, Nokia. During their time, sila ang hari. Right? Pag sinabing 5110, 3110, tama? 3310, talagang grabe. 3210, 3310, 1010, lahat pa ng 10. Grabe, di ba? Talagang sinusukbit pa. Di ba? 3310. Diba? Andyan yung aurahan ng acetate ba yun? Yung iba-iba kulay, oh. Grabe, oh. Nakuha natin. But they did not try to innovate. Pumasok ang era ng mobile phones. iPhone, Samsung. Nasaan na sila? Kodak. Sino dito yung nakakalam ng Kodak? Kuan ba? Si Bisaya pa. Kanang kuan ba? Picture-picture. Ha? GM, magpakudak ta. Tama? Kaya nga Kodak eh. Ang Kodak brand. Right? So sobrang sikat niya, brand ang Kodak. Hindi siya yung pamamaraan ng picture. Halika, magpakodak tayo dun sa... Tama? Sobrang grabe ang Kodak nun. Yung negative film. Tama? Na yung film, ano pa yun? Papa-print or yung dark room. Papa-develop. Hindi sila nag-innovate, guys. Dumating yung Digicam. Dumating yung cellphones. Guess what? Wala na. So what I'm trying to say is very simple. Kung pinaninindigan mo pa rin yung pagpa-flyering, there's nothing wrong naman. Pwede ka pa rin naman siguro makakuha. Pero please accept na iba na ang panahon ngayon. Yes! If you will not innovate, you will evaporate. May mga bagay sa industry natin na tinuro nung araw na unfortunately, hindi na talaga gumagana. Kung pipilit mo yun, mafo-frustrate ka lang. Promise. Marami ako nakikita ng mga kasamahan natin dito. I'm so happy. Natutuwa ang aking puso dahil majority of them sumasabay na talaga, nag-a-adapt na. Nagko-content na din, nag-a-ads na din. And guys, speaking of content, kung babalikan natin ng duplication, guys, mag-content kayo. Mag-contentan tayo. Tama? Okay lang ba mag-contentan tayo? Video kayo. Sayang naman yung ganda ng opisina. Noong nag-start nga kami sa JC, few years ago, yan,
sila GM Eric Santos, ano? Recognize natin, di ba? Yan pa yung mga grand GM po namin. Ito si Tita Bless, di ba? Si GM Bless Pascual. Nung nagsisimula kami dito, doon pa sa dating office, grabe yung opisina, guys. Pag sinabi mo sa prospect mo, payaman tayo dito. Ang sasagot sa'yo, tanong mo kung ano? We. Bakit? Ang liit ng office, yung elevator, nangangain ng tao. Alam mo yung pag-achempo ang kata, payaman, tapos i-stuck yung elevator. Bakit ganito yung elevator? Hindi, ano lang yan, may inaayos na sa taas. Kailangan may surprise para pag-akyat. Pero honestly guys, nagmamalfunction yung elevator. Tapos siguro parang ganito lang yung office. Ito lang. May mga food carts sa gilid, ganyan. Product mo, ilan pa lang, Calvin C, ganyan. Yung 4 green, wala pa yung mga... Basta hindi pa masyado maganda. Eh right now guys, di ba sobrang ganda na? Ba't hindi mo ma-maximize? Some of you nasa office, madalas. Tama po ba? Guys, pag ang tao, partners, members natin, nasa office, at walang ginagawa, at wala rin paying, hindi yun active. Gusto mo malaman anong tawag doon sa mga taong nandito pero walang activity? Ask me what? Tambay. Right? Tama ba? The least that you can do is what? Wala nga akong paying. It's okay. Hindi naman pinapaalis dito yung, tanong yung guard, nag-pay ka ba? Wala. O, alis ka. Gano'n ba yung guard dito? Hindi naman, di ba? Welcome ka. O, sige. O. Pero make sure guys, be productive. The word for tonight is what? Productive. Everybody say productive. Yes, wala pang paying, wala pang sign up. Okay, wala rin akong benta, pero pag nandito ka, buksan mo yung phone mo. Videohan mo yung kung ano-ano dito. Mag-content creation ka. Mag-interview ka ng mga tao dito. Tama po? Pero syempre, hindi naman enough na, sige GM, interview ko to. Sige, huwag mo itago lang sa'yo. I-post mo din. Ang problema, paano mo ipopost kung nakalock profile ka? Hello? Ilag. Ako po natin? Kaganda ng post natin eh. Video ka, content, di ba? Eh, GM, wala pa naman ako resulta. Okay lang yan. Di ba? Hindi mo naman inaangkin eh. Right? Iba yung inaangkin mo versus nang-i-inspire ka. Guys, ito yung mga sasakyan, nakakatuwa, nakaka-bless na someday magkakaganto rin tayo at excited ako na makasama ka dito. Yes. Nagpo-content ka. Guys, again, it's the image and visibility. Because visibility is what? Credibility. Pag hindi ka visible, hindi ka rin credible. What do I mean? Balik tayo sa duplication. Partner, mag-content ka. Mag-post ka. Eh, GM, ikaw nga, hindi rin eh. So, ikaw muna talaga. Whether you like it or not. Hindi ako sanay kasi basta hindi eh. Basta rin, isubukan mo lang. Kasi makakakuha ka niyan. Tama? Are you learning so far? Yes! Tapos na tayo. Bilis ako na. Natututo po? Yes! Pasok tayo sa expansion. Ayan na, expansion. Sa expansion, ladies and gentlemen, ito, laliman lang natin konti In this phase, your partners, your wholesalers should already be doing phase 1 and phase 2 on their own. Ibig sabihin guys, dapat maintindihan mo, invitation, okay. Nagduduplicate ako, okay. Nagtuturo ako, okay. Yung tinuturo ko, ginagawa ko mismo. Possible ka mag-expand. Kasi along the way, under your organization, by the way, chinecheck mo ba yung dashboard mo? Sige nga, saan nakikita yung mga partners? Saan? Saan sa portal? Saan? Transaction. Okay, saan sa transaction? Ha? Saan? Sales structure. Tama? Pag-click mo ng sales structure, ano makita mo doon? Ikaw. Tama? So what's the lesson for tonight? Business mo nga eh. Babalik pa rin tayo sa basic. This is your business. The moment you click mo yung sales structure, what you will see is what? You.
Hindi sinabing pag-click mo si GM, nakita mo. Hindi. So you take charge of your business. Negosyohin mo to. Seryosohin mo to. Huwag kang makimarites sa GM mo. Tama? Pakialaman mo yung ilalim mo. Naintindihan po? Paano mag-expand? This means they're no longer just building with their immediate circle, but they're now helping their team duplicate. So, ang gusto mo palang mangyari, guys, is step 1, mag-invite, mapa-oo ko siya. Step 2 is maturuan siya, mag-transfer ko yung technology. Step 3, mag-expand. At sa expansion stage, mga kaibigan, i-check mo. Kasi doon na lumalabas, guys, na dapat kumikita, marami na rin kumikita. Tama? Kasi pag ikaw lang ang kumikita, si partner hindi kumikita, guess what? Hindi na kayo magkikita-kita. Tama ba? Puro lang ikaw. Kaya nga, gusto nyo bigyan ko kayo ng, i-share ko sa inyo yung how I see the business. Yes! Very simple. I have left sales group, and I have right sales group. Tama? Ang mission ko, yung left ko, mapayaman ko. Yung right ko, mapayaman ko. Bakit? Kasi pag yung left ko mayaman, yung right ko mayaman, mayaman ka na din. Ganun mo dapat siya tingnan. Right? Lalo na, na one account policy, talagang auto-spillover talaga. Tama po ba? Kaya guys, ganun mo tingnan yung business mo. Kailangan lahat kumikita. Clear? Yan. May nagbabalita na po sa bandang kanan. Okay? Your job is what? To empower, strategize, and remove obstacles so their teams can grow without bottlenecks. This is where leadership shifts from hands-on to vision-driven guidance. Ang point dito, guys, kung gusto pa natin mag-expand ang ating network, gusto natin mag-expand ang ating business, dapat si GM or ikaw mismo mag-step up. Everybody say step up. Step up! Anong point nun? Dapat nasa stage ka na din. Dapat nag-i-intro ka na din. Kung hindi man personal, at least sa grupo nyo, nag-i-intro ka sa Zoom. Gusto mo mag-expand ang grupo, ang business, magtulungan? Mag-step up ka, GM. Alam ko, busy ka. Di man lang nila masabi sa'yo to. Ako na magsasabi sa'yo. Ikaw na mag-volunteer. Kasi si GM mo, busy rin yan eh. Maraming ina-handle din yan. Huwag natin iasa lahat kay GM. Si GM, hindi yan superhero. Hindi yan barleyman. Napapagod din yan. Tulong-tulong din pag may time. The least that you can do is what? Volunteer, GM. I know, pagod ka, marami kang talk, marami kang minimotivate. Okay lang ba? Ako ang mag-intro sa'yo sa Zoom. That's it. Intindihan po natin. GM, alam ko busy ka. Hayaan mo na ako ang mag-Q&A sa grupo natin. Gusto. Malay mo, pag ganun ang attitude mo, sabihin ni GM, bait to ah. Spill over ka sa akin. Diba? Guys, you have to earn it. Sad to say, marami tayong mga partners dito na feeling nila entitled sila. Dahil naglabas ka ng 17.8, kala mo yung GM mo, alipin mo. Tama? Kala mo, talagang entitled ka na supportahan ka niya all the way. Hello? Ang dami rin niya sinusuportahan. Ang masarap suportahan, yung willing suportahan din yung sarili niya. Be the right person. Because ladies and gentlemen, sa business na to, most of the time, kailangan tamang buto ka. Dahil ang tamang buto, guys, pag iniligay sa tamang lupa, nagbubunga. Kahit naman ikaw ay may magandang lupa tayo, which is yung opportunity natin sa JC, pero maling buto ka, hindi ka rin tutubo. Kung tumubo ka man, masusuppress. Sayang. Diligan mo. Nurture mo. Nakuha po natin? Yes. You have to what? Expand. Last sa expansion. Do not limit yourself. Taas mo yung kanang kamay mo. Tell the person beside you and tell that person, friend, huwag mo ilimit sarili mo. Hindi ka lang dyan. Taas mo yung kaliwang kamay mo, friend, sige, hindi ko ililimit sarili ko. Pero pautang.
Bawal na, bawal na. Bawal na. Lista na yung lista. Charity, charity. Natututo po tayo, guys? Yes! Kailangan mag-expand. Tama? Kailangan tumubo na maganda. Okay? Last but not the least, ito na. Keeping. Yan. Ulitin natin ha. If this is where you are right now, at ang dulo ay success, pagyaman, hindi pwedeng sumorkat na pagyaman agad. Tama? There's no such thing as bukas pangalawa, nandun na ako, ano ka, Goku? Teleports. You have to what? Undergo the process of building your empire. Step 1, I will invite. Step 2, magduduplicate, magtuturo ako. Step 3, mag-expand ako. Huwag mo ilimit sarili mo because from the word itself, expansion, yung territory mo, lakihan mo. Yes. Diba may kumikita malaki sa company natin right now? Nakaka-excite, tama? Nakaka-inspire, tama? Nakakagigil, tama? Ba't parang hindi nakakagigil yung face niyo? Parang, tagal naman na sinasabi nito. Uwi na. Guys, dapat ma-excite ka. And guess what? Yung market pa lang natin na pinipenetrate, Pilipino pa lang. Yes! How much more kapag nag-penetrate na tayo globally? Yes! Kaya globally. Let me explain further para mas ma-excite ka. Hindi mo nalalaman ang negosyo mo na mayroon yung posibleng patunguhan na matindi. Ang nakikita mo lang ngayon guys, yung income, but guess what? Kami mga GMs here, lahat ng mga coaches here na talagang na-excite sa business, nakatingin na kami. At dapat ikaw din sa international marketing. Anong point? Tama na mga kaibigan ng panahon na may kumpanyang iba ang tao Pinoy. This time around, when we do JC seriously, this time around, Pinoy naman ang nasa taas, ibang lahi naman nasa ilalim natin. Lumabas ka! Mag-expand ka! Di ba kayo nagtataka, may mga tumatawid na ng Dubai every once in a while. Open your mind, guys. The world is so huge. May mga tao na, may mga wholesalers na tayo na Pakistano, may mga wholesalers na tayo na mga Briton, may mga Arabo, may mga Indians. Guys, kung ikaw nag-negative ka sa dulo, malaki nawawala sa'yo. Kasi yung mga GMs yun, doon na nakatingin. Could you just imagine, guys? Ang GM, Pinoy, tapos ang presentation nyo, this is you. One on the left, one on the right, 1-5. This segment is brought to you by Barley. Yun, di ba? Ayan. Ayan mga kaibigan, nagagalit na sabihin, tulpo sa inyo. Tama ba? Guys, doon ka tumingin para ma-excite ka. Huwag mo limitahan. This is just the beginning. The best is yet to come. Tama? Lalo na paglipat natin doon sa opisina sa Dubai. Yung Jewel of the Creek, nakita na po namin, grabe, Marriott Hotel. As in, grabe guys. Kaya nakikita ko yung sarili ko, sabi ko, mag-practice na ako mag-code-code ulit. Bakit? Kasi syempre, pag nandun ka, di ba? Pinoy, di ba? God are those days na pag sinabing Pinoy, taga-Punas, taga-ganto, hindi na tayo pwedeng malitin. Lalo na pag sinabing JC. Tama? Because JC wholesalers are international business people. Dapat doon ang tingin mo. Kasi doon na tayo nakadireksyon. Hindi ba napansin? Global business account. Global accounts. Hindi naman pinagtripan yun ni Boss Cart at ni Boss Joe. Ay, sige, wala akong magawa. Global business. Presentation. No. We're heading towards that already. Kaya it's either, dalawa lang yan, it's either sumabay ka sa pagsabog o masabugan ka. Tama? Pilitin mo nang gumaling, pilitin mo nang mag-aral kasi papunta na tayo doon. Yung ayaw-ayaw, next mo na yan. Huwag ka, pa-invite lang, pa-invite. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Tama? Hati lang yan. Dami pa pwede nangyari. Guys, success will come to you if you are ready. The problem with many of us, we're praying to God, Lord, bigyan mo na ako ng blessing. Bigyan mo na ako ng kotse. Bigyan mo ako ng aeroplano ng building. Tama? Bigyan mo ako ng kotse. Eh, kung pwede lang magsalita sa Lord, na, wala kang parking eh. Tama? Lord, bigyan mo ako ng jet. Ng parang malupit talagang jet na parang malazati ko.
lang. Di ba? Gusto mo ng jet? Eh, saan mo ilalapag yun pag binigyan ka ni Lord ng ganong jet? What's the point? Prepare the field. Maganda ka. Mag-aral ka, galingan mo. Yung negative, mag-practice ka, mag-present ka, magsalita ka sa harap. Do whatever it takes para gumaling ka. Because guys, our business is a serious business. Isipin mo, yung mga napasali natin tao, hindi mo alam kung saan galing yung 17 yan. Hindi mo alam kung paano nila ginawa yung paraan para makapag-diamond, para makapag-ruby, inutang man nila yan, dilon man nila yan, basta ginawa ng paraan. Right? Kung hindi mo yan paninindigan, kung hindi mo yan tutulungan, because you're not the right person to do it, sayang. Huwag mo na lang siya imitahan. Ginulugulong mo yun sa gilid. Iyaman tayo dito, iyaman tayo dito. Nasusumali na. GM, ano gagawin? I don't know. Hindi ko rin yun eh. Tama? Do your job. Tama? Nakuha po natin? Yes! Lastly, ito na, keeping. It's not enough guys na nag-invite, okay, na-duplicate, nag-expand. Kasi yung papansinin nyo yung tatlong stages na yun, hard work yun eh. Madugo. Tama, stressful. Pagod, effort, energy. Huwag yung kalimutan guys na mag-keeping. Yan. Isa sa mga idol ko, I'll be honest ha, hindi ako nahihiyang aminin to, na idol ko when it comes to phase 4, keeping, yung Spartans. Bakit? Kasi guys, isipin nyo ha, yung hirap ng business natin, pag puro hirap yan, along the way, mag-burnout eh. Ha? Malolobat. Tingnan mo, cellphone na, gamitin mo, malolobat, i-charge mo eh. Ganon din po yung tao. Pag nalolobat, hataw ng hataw, power, grabe, hataw, percent. GM, ayoko na. Pasayahin nyo yung grupo, mag-keeping kayo. Diba? Yes! Keeping in this space, this is where bonding, camaraderie, and team building become essential. Happy. As a leader, mag-organize kayo. Sample, 2 pa lang grupo, GM eh. 3 pa lang. Pwede na mag-keeping. Dali mo sa McDo. Kasi kala nyo yung keeping. Kailangan yung makaganda, yung talagang Shangri-La Hotel. Hindi kailangan na Shangri-La agad. McDo lang. Ako naalala ko yung GM ko nung araw. McDonald's lang. Sumaya na ako. Yes! Oreo lang. Feeling ko ang yaman-yaman na ng GM ko. Grabe, nilibre niya ako ng McFlurry. Na-appreciate ko eh. Bakit? Ay, mahal ako ng GM ko. Tapos yung mga words niya pang gaganda. Na, alam mo, mahirap talaga dito. Pero huwag ka mag-alala. Kasama mo ako dito. Guys, kailangan ganun din eh. You have to treat your people as your family. And one of the key factors or yung pamamaraan para gawin yun, keeping. I-date mo. I-date mo yung people mo. McDo, okay yun. Libre mo, KFC. Tapos, di ba? Pag nag-level up ka na, yan na. Shangri-La na. Di ba? Yan o, di ba? Shopping na. Zara. Nakuha po natin. Eh, Jeep, online lang kasi ako eh. Di mag-zoom kayo. Zoomustahan. Ang tawag na sila. Tama? Zoomustahan. Ibig na kumustahan, zoomustahan. Inuman. Tama ba? O, gusto mo, online inuman. Pre, shot! Oh, guys ha, there's nothing wrong with, okay yun. Pero, huwag naman sobra. Nasa lugar ka. Okay? Huwag lang magkurumintado. Grabe, kayaman dito. Control lang. Okay? Ang point ng keeping guys is dapat maging masaya. Because one thing I learned in this business, ladies and gentlemen, ask me what? What? People don't care what you know unless they know that you care. Pag naramdaman ng tao natin that we genuinely care, our intention is very clear. Gusto ko itang payamanin, partner. Sana ganun po lahat. Sana ganun. Practicein natin, I know, for the first time, pera, 1.5, full sale bonus, 3K, 6K, 4,000, 8K, ba? Royalty, 300. There's nothing wrong with that. Parang ako, no, di ba? Yung iba, pagka lumabas ako, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, ba? Guys, there's nothing wrong with that. It's okay. Pero along the way, practicein mo na talagang intentional. Mahalin mo yung tao. Kasi mag-stay ang tao sa'yo pag mahal mo sila. Yes! Because they know that they care. Because they know that you care. Right? Talagang, Jen, huwag lang pera yung pag-usapan. Sometimes, i-touch mo yung buhay. Kumusta ka dyan? Kumusta yung papa, mama mo? Genuinely, tawagan mo. Bigyan mo na talaga ng oras kasi tao mo yun eh. Yun naman puproduce sa'yo. Huwag lang, wala kang production.
Kulit mo. Alis ka nga dito. Tama po ba? Tama. Mapili dapat nila na mahal mo sila. Okay? Keeping, pwede kayo mag-bonding. Airbnb. Tama? Mag-ano kayo doon? Swimming, kain-kain, di ba? Inom-inom konti, right? Basta guys, make sure na meron kayong keeping. Kasi dyan talaga guys, mabubuo ang samahan. Ang grupo natin, ang tao natin, they're not just business partners, they're also family. Yes. Ngayon ang pamilya, minamahal, inaalagaan. Pero please lang, love your people. But do not make love with your people. Okay? Okay tayo doon? Okay, done. Thank you so much guys. I hope you're excited tonight. Maraming salamat sa inyo. To God be all the glory. Welcome to Liberty. Picture. Guys, isang video tayo guys. Okay lang ba?